Dila yan. Hi, ako si Tin, ang makulit na vloggerista ng Taiwan. Ngayong araw nga isamahan niyo akong ipasyal ang pamilya ko sa palengke. Malapit lang naman yun dito sa Chunan. Pero ewan ko kapag kami magkakaibigan, nagtataksi talaga kami papunta dito or nagbabike talaga kami kasi feeling namin apakalayo. Pero dahil nga sa Pinas, malayo rin naman yung palengke sa bahay namin at sanay naman kami talaga maglakad. Kaya sabi ko sa kanila, siya maglakad na lang tayo. Tapos tignan nyo, talagang super enjoy nila yung paglalakad. Talagang nagtatatakbo pa talaga yung dalawa kong kapatid. Tapos yun na nga, sabi nila mama, wala naman daw kaibahan yung palengke sa Pilipinas, sa palengke dito, siksikan daw. Sabi ko, hindi yung palengke sa Pilipinas, maputik talaga. Dito hindi, apakalinis pa, di ba? Sabi ko nga sa kanila dyan, sadyang maraming tao talaga ngayon gawa ng Chinese New Year. Para bagang pandemic, panic buying. Sa totoo lang, nung mga bata pa kami, mahilig talaga kami mabubuntot kay mama kaya saan siya pumunta. Kahit siguro sa CR, susundan namin siya. Pero pinaka-favorite talaga namin pututan si mama sa palengke. Gawa ng syempre, marami kami pwedeng ituro doon ipabili tulad ng laruan. Yung dirty ice cream na tigli 5 piso lang noon. Ngayon, 15, 20 or 25 na. Tapos alam nyo ba, may diskarte yung nanay ko para baga makatipid. Pati yung siopaw ginawa ng kwento. Sabi ba naman niya, yung palaman daw ng siopaw ipusa para ba hindi kami magpabili sa kanya. Apaka-effective dahil talaga sa Pilipinas hindi ako nakain ng siopaw. Eto na nga, pumunta na nga kami sa bilihan ng karne para bumili ng stock sa ref. Di, inabutan ko si ate ng 1,000 NT. Takang-taka siya, bakit daw ganun kalaki yung binigay ko sa kanya? Magkano daw ba yung bill namin? Sabi ko nga sa kanya dyan, 530 yung bill namin sa karne. Sabi niya, hala, ang mahal naman. Pero na-amaze siya nung nakita niyang apakadami ng karne. Napakabilis nga ng panahon. Dati-rati, ako yung nagpapabili. Ngayon, ako na yung bumibili para sa kanila. Yung tipong kahit anong ituro nila sa palengke, ay sige push as long as kaya ng bulsa ko. Ganun. Hala, yayamanin yan. Ganun naman tayo, diba? As long as nabibigay natin ang pangangailangan, tapos nakikita natin yung ngiti sa mga labi nila. Diba? Sobrang saya na ng puso natin nun. Yung tipong kahit napagastos ka na ng malaki, parang baliwala lang. Teka, bumili nga pala kami dyan ng bangus, gawa ng sabi ng mama ko, baka daw namimiss ko na yung luto niyang paksiw. Hala, nalaman nyo na tuloy na favorite ko yung paksiw. Tapos itong ate ko, bida-bida. Talagang gusto niyang siya yung kakausap sa mga Taiwanese. Kala mo naman talaga may bala. Yung tipong mapapakanta na lang talaga ako ng may baril, walang bala, may bulsa, wala namang pera. Alam nyo, sa totoo lang, napakasarap talagang tumulong, oo. Pero wag natin kakalimutan na hindi habang buhay ay may trabaho tayo. Hindi habang buhay ay malakas ang katawan natin. Kaya wag natin kakalimutan na mag-ipon para sa sarili natin. Hala, ang drama ko na naman. Pahingin ng tissue dyan. Pagkatapos nga niyan ay dumaan na rin kami sa bilihan ng plato. Gawa ng sabi ng nanay ko, wala nga daw kaplato-plato sa bahay. Sa totoo lang, bago nga sila dumating dito sa Taiwan, sinabihan na ako ng mga kaibigan ko na bumili ng plato. Gawa ng 2 piraso nga lang yung plato ko dito. Aba, aanhin ko naman kasi yung apakadaming plato. Mag-isa lang naman ako sa apartment. Hoy, shout out nga pala sa mga kaibigan ko na bilang yung mga gamit ko sa bahay. Pati nga Pritis, hindi nila pinalagpas. Kaya nga naman napabili na naman ako. Hoy, nakakaya naman kasi kung di ako bibili, 3 silang tumikim. Tapos sinubuan pa ako ng ate ko, di 4 na kami. Para daw walang sisihan. Ang hirap tumikim dito, kailangan mong bumili. Pagkatapos nga niyan, dumiretso na kami sa shabu-shabu gawa ng birthday nga ng napakaganda kong kaibigan. Uy, shout out sa'yo, Marites! Naway matupad na yung matagal mo nang hiling. Basta't huwag makakalimot magdasal sa poong may kapal. Grabe nga yung tuwa niya dyan nung nakita niya yung pamilya ko. Hala, kala mo naman talaga anak. Tapos ito na nga, tinuturuan ko na nga dyan si mama na gumamit ng chopstick. Gawa ng medyo matagal pa naman dumating yung order namin. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize na mahirap palang magturo sa mga matatanda. May sarili silang paninindigan. Kaya siguro hindi ako naging teacher.
Pero alam nyo, kahit ganon, wag natin kalimutan na ang mga magulang natin ang una nating naging guro. Hala, nagsisimula na naman ako magdrama. Ay siya, bago pa po magkaubusan ng tissue, please like, share, and comment. Tapos ito pa, may YouTube account na rin po pala ako. Wow! Baka naman, pa-subscribe! Hanggang dito na lang po muna for today's video. Salamat!